This morning, mga kaigsunan, we are going to proceed sa atong success. Ika-69 na ni. This is number 69 sa atong message about success. And the title of our message this morning is The Attributes of a Victorious Mother. The attributes of a victorious mother. Kung wala ka ani nga attribute, kung dili nimo makita ni sa imong kinabuhi, mo na maglisod kag pangita sa victory sa imong kinabuhi, ang imong tan-aw sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, puros lang problema, way kadaugan. Amen? Unya kanira bang di ka kakitag victory? Stressful ang kinabuhi. Unya kaning tao nga ma-stress, dunay mahitabo ana sa iyahang nga pagkatao, unya makahimo siya og bad decision, maguba ang pamilya. Unya ay mong kumpiyansa anang stress. Daghan kay reason nga ma-stress ang mga mother. Daghan kayo. Kanang badlungon nga mga anak. Stressful, dili. Kanang tubag-tubagon ka, unya marunong ra ba kay ning yawa, pahinumduman din ka sa imong labor, pahinumduman din ka sa imong pag-delivery sa anak nimo, pahinumduman din ka nya sungugon din ka, unya mo na makaingon ka sa imong anak, wa ka kay bawog unsa kasakit akong pag-anak nimo. Unya pagisgot nimo sa imong anak kay nagpabadlong mo sa mutong kasakit ang imong dughan. Imbis na kalimot na unta ka sa kasakit sa paglabor, na hinumduman na sa nimo tanan. May pagdinala ka magsaba. Amen? Focus na lang sa iyang pagpabadlong. Diha na lang taman. Ayaw na lang itong baliki itong kasakit sa imong pagpanganak. Para at least mabuhin-buhinan ang stress. No? Badlungon nga mga anak. Badlungon nga bana. Now, do you believe that ang mga bana, maka-stress punta sa atong mga asawa? Na unsa may pwede ipabadlong sa bana? Di mo hatag og budget. Dili maning kamot to soar high. No? Unya mo'y limiter. Kaya kita mga bana, kita man mo'y muinat, mupadako o mupagamay sa psychological wallet sa atong family. It is us. Pero next month nato na isgutan. Mahimot ang stress sa atong mga wife. Di ta maghatag taro nga budgeton, unya kusog kita mukaon. Pag medyo gamay ang budget, mga kaigsunan, inigpangaon na, kita mga bana, kita may magpugong-pugong para busog atong anak o atong asawa. Amen? Di kay, kita'y una habhab. Ya, makig-ilog ta. Kung atong anak ka ng kusog mo kaon, hala, sige, kaon dong. Kaon dahi. Oh, imong asawa, kung kusog mo kaon, sige lang, pagkanan na kay. Di na niya na muluto. Mahimot ang stress sa atong mga asawa. So, ato silang isupport, ato silang tabangan, mga kaigsunan. Pero kaning mensahe, para ni sa mga wife, para ni sa mga mother. Unsa man nga mga attributes nga kinahanglan na animo so that you can be a victorious mother in spite of all the stresses that may come into your life. Di man na pwede yun, zero stress na to. Pero bisag naa pa ang stress, mga kaigsunan, naa kay strength to face the stress. Amen? Are you ready to learn? Amen. 3 things, mga kaigsunan. But before we go to our 3 things, open your Bible to the book of Proverbs, chapter 31, verses 10 to 11. Together go. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies.
the heart of her husband that safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this wonderful opportunity to learn about for the mothers to become a virtuous and to be a victorious mother. I pray, dear Lord, that you allow all the mothers today to learn these attributes. And I pray, dear God, na makasupport po mi, kami mga bana, makasupport mi nila para maangkod po nila kani nga mga attributes, Lord. And all the children would also support and help that the mothers, dear God, nga mahimo gid sila nga victorious nga mga inahan. And I pray, Lord, that you use me once again, empower me to preach your word with boldness. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Now, there are attributes that you need to have this morning. And number one, mga kaigsunan, number one, mga mother, paminaw, you should have this. Virtuous behavior. Amen. Atong isgutan ng virtuous, mga kaigsunan, according sa Proverbs chapter 31, doon tayo mga basahon, mga bersikulo. Mao ni siya mo picture out sa usa ka virtuous woman or virtuous mother. Alright? In verse number 10, atong balikon og basa mga kaigsunan, verse number 10, anya ato lang niluksuhan, di na natuhot doon ang tanan ng mga verses ba luksuhan nato mga igsoon kay mausar man nato ang kanang pagkakugihan. Okay? In verse number 10, the Bible says, "Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies." Tanawag unsa ka mahal ang klase nga tawo nga virtuous. Amen. Unsa nga klase nga price pagkaninduta ani nga klase nga babay, pagkaninduta ani nga klase nga inahan. Nga ang pag-explain sa Bible mga kaigsunan, her price is far above rubies. You are precious if you can learn how to become virtuous. Hello? So, saan man yung virtuous lagi? Ato isgutan ha, verse 11 and 12. The heart of her husband that safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. That is one of the explanation of being virtuous woman. Are you following? Ang gisulti sa verse number 11, ang kasing-kasing sa yambana, nagasalig niya. She is a trustworthy mother. Kasaligan. Kasaligan. Pinaka-kasaligan. Kay virtuous man. Unya, ingon sa Bible, mga kaigsunan, so that he shall have no need of spoil. Kay babo mo, mga kaigsunan, the most painful nga maguba, ma-destroy, kaning spoil diri, nga ang mga anak maguba ang ilang kinabuhi. Because of the mother. Usahay na mga ginikanan, mga inahan, mga kaigsunan, in particular, mga inahan nga ang ilang mga anak ipambilin kilid sa dan, mga bata pa, infant, ipambilin kilid sa dan, makaya nila ba? Makaya nila ipaampon, makaya nila ilabay, makaya nila patyon. Pinaka-worst, mga inahan. I cannot understand what kind of a mother that can do that. Makaya nila ipanghatag. Na napagitan na hibawaan, mga igsoon, this is not secret to you, na ay mga inahan nga kaya nilang ibaligya ilang anak sa presyo nga mas mahal pang bugas. Unsa nga klaseng inahan, mga igsoon? Mo na pinakagrabe nga damage nga mahimo sa usa ka mama sa iyang family. Nga ang mga anak madaot ang kinabuhi. Mo na kamong mga mother, no? Dako kay mong part sa future sa mga anak.
Because the mother is the one, mga igsoon, nga naagyod in close contact to the children. Ang mga papa mohatag magmando, ang papa mohatag og provision, ang papa mohatag og kanang in general nga pagtudlo, pero ang mama detalye. Mayon ang papa, anak, kaligo. Si mama, unsay iyaha, anak, ing-anion pagkaligo. Amen? O anak, panutbrush. Mga na si papa, si mama dayon, anak, ing-anion pagpanutbrush. Muna si mama, muna kung si papa ra, ang naakuyog sa mga bata, unya, wala siya touch of a mother, akamuritsing ang anak. Nga naman, ingno naman, anak, kaligo! Okay, kung siya pagkaligo. Amen? Muna importante kay mga mama para mahimong sinop ang panimalay. Miyon ang anak, miyon ang amahan, anak, panlimpyo. O, kadungog ka sa imong papa, ing-ania paglimpyo. Tanan ang mga woman, ang mga mother, details sila. Details. Mo na dapat kaybaw mo, anak. Mo na ang bana, nagsalig sa asawa. O, asawa ko, budget. Kaybaw siya. Kaybaw mo kwan. Kaybaw mo tipig o kwarta. Kaybaw mo gasto. Kaybaw siya mo tipid. Mo nang virtuous. Nya nakita na imong kagalingon nga naa ka na. Ha? O ikaw mo in general. Kunya imong bana mo detalye. Baliktad. Dapat you need to learn the details. Kay ang mga lalaki mo na mga leader, they are the one who will think bigger in a bigger picture. Ipakita sa bana ngadto sa iyang pamilya a bigger picture. Unya ang asawa mo na mutabang siya in details. Mo ang bana kanindot ko ang imong asawa ingon ani mga kaigsunan, ang imong kasing-kasing kalma kayo, kampante kayo ta. Nga na-manage og ayo ang panimalay. Amen. In verse number 13, the Bible says, she seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. Kugihan. Kapoy kaning asawa o niya, suguon pag laba, suguon pa og limpyo, suguon pa og luto. Angay pa ba mong suguon, ana? Or you will do it willingly? Sa panimalay, automatic na nga, padung na paniod to, manikay-sikay na ka. No? Kaya ang bana, iya man ang responsibilidad nga na maluto. Pero ang asawa, padun, ni kabuntag, di yung kami yun, kapuya na sig luto, oy! Nabay mga wife diri nga magreklamo kay sige kagluto? Kapuya na, mo ba itong pagluto, pumahaw, magluto, nang sa tagpaniod, to! Simple na kayong solusyon, anak. Fasting! Fasting. Dapat malipayon ka nga nagluto. Kay, di ka na pwede gawa na sa imong responsibility. Dapat malipayon ka ng hinlo o balay. Malipayon ka, mga kaigsunan, nga nag-arrange sa mga sanina, sa imuhang balay nga para di magkatag. Malipayon ka nga nindot ang ambience sa imong balay. Malipayon ka nga nag-arrange. Dili kayo magsikag bagut-bot, kapuyan, sig trabaho. Well, what may nakiglalis ninyo? Ang pinakakapoy nga trabaho, ang trabaho sa mother. Kaya dili raman na sila mother, wife man sad na sila. You need to know how to balance your responsibility being a mother and a wife. Kaya dili pwede nga abi kay busy kay ka nga mother, nakalimot na ka nga wife, di ay ka. Amen. Dapat ka maupog ka mo, pislit, ginagmay sa loyo sa imong bana para malipay po siya. Ano ba? Siyempre, ang mga bana, sad, masad sa imong asawa, kumusta imong adlaw karon palangga?
O, di ba? Ambot no, kung naaba na, no? Naaba na sa... Naabay mangumusta ninyo mga mother? Ha? Inyong mga anak, mangumusta ba? Magikapoy na ka ma? Mo na sad. No? Pero sa sunod buwan man na. Mother lang sa ato isgutan ron. Kugihan, willing mo trabaho sa iyang panimalay, mga kaigsunan. And if we are going to continue, muna di na nato ni padayon og basa, kamaom ni kay sikay sa pagpangitag kwarta. Not necessarily nga naay trabaho, pero kamao siya kay kung panalitan ihatag na nimo imong panahon sa trabaho, mawala ang imong pagka-virtuous. Sultihan ta mo mga wife, you cannot be a virtuous woman if you're selling your time to another person. Because that is not God's design for the mother or a wife. Dapat naa ka sa imong balay, you are the one controlling your time to become a virtuous woman. Mumata sa'yo, wa pa ni silang ang adlaw, ni mata na, naglihok-lihok na, nakalihok na sa iyang balay, nakaandam nagpagkaon para sa iyang pamilya, nakahimo na siya mga kaigsunan o kanang ginagmay nga pangwarta, inguna na ba? Pero wala, biya iyang responsibility as a mother and as a wife. Kugihan. Willing. Amen? In 26, ato ilukso. Antod sa 31. 26. The Bible says, she openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Yay. Pasar. Pasar o kusog kaayo mo motubag sa inyong mga bana? Walay wisdom. Walay kindness. But if you want to become a victorious mother, you need to learn this. When you open your mouth, it should be with wisdom. Amen? And there should be kindness in your words. Dapat na kay kindness. Dapat dili nimo tugutan mga kaigsunan nga hurting words ang manggawas sa imong baba. 27. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Daghan mga asawa nga ilang dagway nara sa cellphone, nara sig chat diha. Daghan mga mother karon nga mas daghan pa silang panahon at tumangan sa TV. Bisag nang limpyo ang mata to sa TV. Ha? Nasundan tanan na mga telenovela. What a poor mother. Kaya kung imo gyud tinud-on ng telenovela mga kaigsunan, wa na kay panahon sa imong balay. Kung tinud-on gyud na nimo. So may tabuan na, you cannot give example to your children. Ang gisulti sa verse number 27, before ka katudlo sa imong mga anak, mga kaigsunan, you need to be the first person to do. Managingon diri, she look it well to the ways of her household. Kamao siya. Amen? Kamo mga wife, kamo may keeper. Housekeeper. Inigingon sa bana, asa man tong akong kuan, ay gipangita. Okay. Usahay, nindot kay mo mutago, kay di na makitaan. May kay mo hipos. Hipusa sa balay. Asa naman to ako ang kaning gamit diri nga kuan? Ating paha. Maayo jud, pasar. Nga naman, di na makitaan, basta mataguan. Ayaw pod mong ingon ana, oy. Kaya gingon sa Bible, dili raman nga limpyo tan-aon, kundili kay baw ka sa pasikot-sikot. Kay baw ka asa mga butang, kay baw ka asa siya natago nimo, kay baw ka.
Amen. Dili kay nakalimot ka asar mo tong medyas gitaguan wa na di na makitaan ang medyas unya ang medyas gakatag wala ka paris. Uy mga wife hinumdumi ang medyas duha na. Unya giparis naman lang lain-lain pa. Basta lang na iparis ayaw pud mo pagingon ana oy. Amen. You should know that. You should know how to keep the things in the house. In your home, mga igsoon. Unya, dili tapulan, ha? Eat it not the bread of idleness. Dili tapulan. Verse 28, her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praiseth her. Kanindot. Kana bang imong bana ba magtan-aw niyo makaingon, wow. What a joyful husband I am. Kaya nagtanaw sa asawa, pagkakugihan na sa kong asawa. Wa gay panahon magchika-chika. Di kaya ang asawa, asa naman ito yung mama dong? Ay, at bang ay gatabi. Membro sa hinguko ba ka namang, hinguko ka namang hinguto. Membro sa hinguto, unya mag-istorya. Kapuya, tanaw na naoy, mga klaseng bayana. Amen? Unya ang baba murag Armalite. I cannot imagine mga kaigsunan, how could I live with a kind of woman like that nga ang baba ratatat? Ingon pa sa Bible, igsoon, mas may pamupuyo kag kisami. Init biya kisami. Kaysa makig-uban ka sa babae nga ratatat ug baba. Naliman ka na ang Bible na gaingon? So ang mga anak, kanang niingon sila, my mother is so blessed. Amen? And the husband, sigig daigon ang asawa, that's my wife. Oh, makaingon ba ta, anak? Makaingon ba ta? That's my wife, the best cook in the world. So, unsa may imong pwede itawag sa imong bana nga, your wife is best of. My wife is best, the best. Dapat na ay matawag inyong mga bana ninyo. My wife is the best comforter. Grabe akong anak, makomfort yun niya. Ano ba? My wife is the best cook. My wife is the best teacher. Labi na karon module. Ni kay tabangag answer. My wife, my mother is the best student. Siya ay nagtubag sa akong module. Dapat teacher, dili student. Ni agi na kapag student, teacher na kakaroon. Amen? Now, in 29, daghan man mga virtuous pod. Tanawa, ingos Bible. Many daughters have been done virtuously, but thou excellent them all. Pagkaninduta mga kaigsunan, malupig jud. Limang kawan ako'y balin-balin. Malupig sila. Di ba ni kompetensya ang kinabuhi, no? Pero, di man ko na ito ma-deny, nagay mo kumpara. Nagay mo compare ba? Sa usa ka tao ngadto sa usa. We cannot deny, nagay mo ngayon anak nga tao. Pero kung moabot ang panahon nga ikumpara ka, dapat di ka mapildi. But do not do it just to compare yourself to another person. That is not wise. Just do your best. Be a virtuous mother. Verse number 30. Paminaw mo ha? Favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Mao nang na-praised ang usa ka wife sa iyang bana tungod kay dili lang puros pagwapa ang giatupag sa kinabuhi. Hilala naman ka ang buhok sudlayon tunga sa oras. Asa na akong kape? Time pa, kay wapa na.
Gipanggutom na imong mga anak, ikaw nga nanudlay pa. What's mo anak kay wa pa nag 30 minutes. Kaluoy po nimo. Ang imo nang giatupag sa kinabuhi nga gwapa ka. Sultihan ti ka, bisag unsa pa ka kagwapa, kung napasagdan nimo imong responsibilidad, isip usa ka mama, bati kag naong. Mugawas gira, bati kag naong. Kay wa may mo praise nimo. Amen? Wala may mudaig nimo tungod sa imuhang pagpabaya sa imong responsibilidad. Pero naay mga bata, mga kaigsunan nga ang ilang mama kanang naatiman gyud ang mga anak, pangutanon sila. Ang ilang tubag ra gyud, my mother is the best mother in the whole world. Amen? Nya ganahan ka nga ikaw mo'y the best mother in the whole world. Be a virtuous, have a virtuous behavior. Dara ang balik mga kaigsunan. Verse number 31. Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Dili pinaning kamutay ka naman, dili ka nang pinugos pa. Pero mga kaigsunan, kita nga mga kauban aning mother nga virtuous, ato po silang bugtian sa ilang kakugihan. Amen? Kung ay mga ginagmay nga request, dapat maningkamot ta nga atong mahatag. Amen? Ayon lang sa ninyo abusari mga mother, kanamo kamo mga wife, ay sa ninyo abusar, mangayo pug ka mga kaigsunan og kanang buwad mo ihatag sa imo. Buwan man sa iyong pangayoon, ganang lisod kay abton ba? No? Buwad mo ihatag sa imo. Mangayo po kag something na dili kayo maglisod po ang imong ipangayuan. Kana bang doable? Bisag mo sacrifice lang gamay. Ingon ana. Di ba? Pero kita, magandang punta. Is your wife good? Ha? Is your mother good? Then do something. Na, unsay due para niya. Dili kay puros ra mo request, mga anak, puro ra mo request, puro ra mo pamadlong, puro ra mo kanang yango-ngo. Unya pagkauman, wag mo pasalamat sa inyong ginikanan. Uy, baliki po na, unsay nindot. Amen? Bisag unsa ba, bisag mag-drawing ka diha niya, ma, para nimo basaha kanindot ana, maghimo kag letter. Magsulat ka og kanang unsay naa sa imong heart. Di ba? Ihatag sa imong mama to appreciate her. Wag yun nag-amen ang mga young people. Ambot ninyo. Ba? Usay, masuko mong mo kay mabadlungan mo ba, makasabaan mo. Mo na nga, murag lain ang inyong feeling sa inyong ginikanan. Pero sa musugot kag sa dili, mga kaigsunan, sa musugot kag sa dili, kanang imong mama, nagyo na nabuhat nga maayo. Ang problema lang nato, we are so quick to count the bad sides of a person and we easily forget the good side. May kita mo ihap og sayop. Di yun takabaw mo ihap og mo hinumdom sa mga nindot. Tinuod bitaw na mga kaigsunan, nakahimo siya siyam kanindot. Sa ikanapo, nasayop siya. Asa man naisgutan? Ang sayop. Pero makaamgo man sadta sa panahon nga patay na siya. Kay wa man sa kay isulting dautan at tubangan sa lungon. Di ba no? Ingon anat nakakuan, ingon anat naka-backward. Samtang buhi pa, wag yun kakatabang, wag kakahatag, pero sa diyang namatay na, manghatag taoy. Kay patay na. Delay kayo ang atong reaction. Let's go to Titus. Titus chapter 3 at chapter 2.
Verses 3 to 5. Tanawag unsa ni nga klase nga ang virtuous woman mga kaigsunan. Verse 3. The aged women, di pa sabot tiguwang ha. Mga inahan. Okay, mga inahan. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness. Ayay. Ang inyong behavior, holiness. That is virtuous. Not false accusers, not given too much wine, teachers of good things. Usahay kaning mga inahan, kusog mamasangil. Ayaw mo, ana? Not false accusers, not given too much wine. Para ratambal tiyan ba? Dili pala hubog. Kung mainom kag wine, kutsaraha. Kay tambal tiyan. Unya kay usa ka gatos ka kutsara man sad. Kay ang gigamit panaksan man. Dili na natambal tiyan. Pero dili ni siya wine mga kaigsunan nga makadaot sa lawas. Alright? Verse number 4. That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, and to love their children. Nahimo kang teacher of good things. So if you are a virtuous woman, if your behavior is virtuous, mahimo kang teacher of good things. Asa man? Sa imong anak mismo. Unsa may itudlo? Una, to love. Ngay higugmaon niya iyang bana, ngay higugmaon niya iyang mga anak. Unya nagtudlo ka, higugmaan niya imong bana, maminyo na ka ha. Unya nakitan sa imong anak nga di wa gyud ka naghigugma sa iyang papa. Unsa man na? Now, if you cannot teach your daughter how to love her husband one day, dako kayo kuan kanabitong kadautan ang umaabot. Di ba? Nya worst, unyag mapatay imong anak. Kay sumusukol kayo. Nganong sukol man na ang akong anak kay ikaw pud musukol ka sa imong bana. Sa musugot mo sa dili, naanay domino effect. Now, the reason why God wanted you, mother, to become a virtuous mother, mahimo mong ang inyong behavior is virtuous, holy, nindot ba? So that you can teach your daughter how to become a virtuous mother one day. Higugmao ng mga anak, higugmao ng iyang bana, dili mga bana, iyang bana. Amen? Verse 5. To be discreet. Kasi masama na ng discreet. One word person. Kada ba tipid ang pulong, undanon. Dili kay mauni ang problema, ang gisgutan, dako kayo. Wa na, outside of the picture na. Discreet ba? Kanang dili ka magpataka og sulti. Amen? O mo ni siya ang klase nga kwan, kanang virtuous behavior. Chaste. Lunsay ang imong mga inistoryahan. So imagine na i-blend in mo ang discreet ug chaste. Pagkaninduta, no? So apil na kanang chaste, di ka himalikas. Dirty man ang himalikas ka. Hilig kay ka og chicken liver. Di ba? Una, sige na mo gisgot. Kaning ganahan ta, sige na to gisgot. Atay sa manok. Wa ka ana, mga kaigsunan. Chaste, keepers at home, o ato ni gisgutan ka ganina, good, kani. Sa sunod. Obedient to their own husbands. Unsa requirement sa obedience? Mga igsoon, kung muobey lang ka kay ganahan ka, that is not obedient. Amen.
ang obedience makit-an sa imuha nga nituman ka bisag di ka ganahan. Unya, susihon pag yun na, kung obedience pag yun na, di magkaganahan, gibuhat ba nimong malipayon? Because kung wa na nimo buhata nga malipayon ka, di na obedience, partial obedience na. Because obedience, imong gibuhat nga malipayon ka, bisag wa ka kauyon. Mo na nga klaseng obedience nga gipangayo sad sa Ginoo nato. Kinsa may ganahan daan sa gusto sa Ginoo. But you obeyed it with all your heart, with all your soul, with all your might, joyfully, willingly. Mo na obedience. Mao sad na imong ibuhaton sa imong bana. May padungga ko ko mga mother be, kamo mga wife. Padungga ko kog amen ninyo nga tinuod be. Oh. Kaya kung wala pa na, I will do it. Lord, I'm sorry. Sorry jud kay Lord. Ganina ni sukol jud ko sa kumbana. Amen. Nakalimot ko, Lord, nga Mother Sunday man day ron. Namo. Kami man day isgutan ron. So you need to ask forgiveness sa imong bana. Sorry bana ha nga kanang magtubag-tubag jud ko nimo. Sorry. Unya pagkalunis tubag-tubag na sad. Ayaw na. Diba? Ayaw na. Kay nagpabili na sa Bible, obedient to their own husbands. That, paminaw mo, the word of God be not blasphemed. So, try to imagine if you, mother, ikaw nga asawa, nagblaspheme ka sa pulong sa Ginoo. O saan? Nakay blessing? Okay blessing. So, you are the one throwing away the blessing that is supposedly para imo. Mga mother. Amen? So, behavior, unsa nga klase nga behavior? Virtuous. So, kasabot na mo sa virtuous? Way sami nga klase nga batasan. Ikaduha, example of faith. Kamu mga asawa, dili kamo may una mo surrender sa inyong mga anak. Kung inyong anak, di kasabot sa module, ayog surrender. Ang mga inahan na mahinoy mo ingon na lisura ba ni imong module anak. Uy! Ang anak mo yun, lisdan kay ka. Ako pa. Wala, medyo lisod na para nimo. Anak, time sa anak ha. Mag-CR sa si mama ha. Google! Ano ba? Ayaw ipakita sa imong anak nga di nimo kaya. No, di man ingon nga kanang superwoman jud ka, pero it may discourage your children. Be the one nga makita nila nga grabe akong mama og faith. Amen? Atong adtuon mga kaigsunan si 2 Timothy. 2 Timothy. Mo ni siya ang usa sa pinakanindot nga example about faith sa usa ka mama. 2 Timothy chapter 1 verses 1 to 5. Atong isgutan karon si Timothy ug nganong si Apostle Paul saludar man kaayo ni Timothy. Ngano man? Ato sugdan sa verse number 1. The Bible says, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus, to Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father of Christ Jesus our Lord. I thank God, whom I serve for my forefathers, with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day. Then ganong ingon naman si Apostle Paul kan Timothy. Di gyud ko kalimot nimo Timothy, I am always praying for you. Ganong ingon naman, tungod sa nakita niya ni Timothy mga kaigsunan. Unsa may nakita niya ni Timothy? Verse number 4. Greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy. Imagine ha, ang iyang excitement to see Timothy, nga malipay siya, nga magkita sila. Ngano ka ha?
Kaya ba mo sa reason? Dara ang reason ay. Verse number 5. When I called to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Mauna, mga kaigsunan, ang iyang bitaw excitement nga makita niya si Timothy, ang kalipay niya, every time makaunahuna siya, makainumdum siya ni Timothy, ang iyang pagtuo. Grabe pagtuo si Timothy. Kaning, palita ako, akamo, nga mga membro, aning simbahan na, makasabay mo sa akong pagtuo, makalipay mo na ako eh. Amen? Pero kaning, inig-isulti na to, niya inyong mga dagway, mura ba ningon nga, sige, storya lang niya. Makaluya, oy. Pero grabe si Apostle Paul, every time nga, iyang i-challenge si Timothy, yes, we can do it. We can do it by the grace of God. Walay bitay ka ng mingon si Timothy nga di pwede. Muna nga, makaunaw na siya ni Timothy pagkaninduta ni bataa. Muna siya ampo kan Timothy mga kaigsunan nga magpadayon gyud ingon ana tungod sa pagtuo nga iyang nakita kan Timothy kay mamog din gikan iyang pagtuo. Ano paminawa ang Bible? Na asam nagikan faith that is in thee which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Gikan sa mama. Amen. Ug sa mama sa iyang mama, which is your lola. Amen. Sultian tamo mga inahan, dako kay mong part sa inyong anak. Amen. Sa ilang future. Amen. Nganong di man ang papa gisgutan na ni? Ha? Tungod kay ang mama maoy direct contact sa mga anak. Kamu mo'y grabe makahatag og kana bitawng og unsay ikopya sa imong anak, kamu mo'y number 1 gyud nga makahatag anak sa inyong anak. Kay ang mga amahan kuan na sila, tagaan na silang responsibility nga naa sa balay, wala sa balay, kay mo may mo trabaho. Mo may mangita og kanunon. Unya ang asawa, ikaw mo'y direct diha sa imong mga anak. Mo na'y design sa Ginoo. Amen? Ug ang amahan pod ni Timothy, Greek. So mo na naadiri sa iyang lola, sa iyang mama, ang pagtuo nagikan napasa ngadto kang Timothy. Tanawa, kung dili faithful si Eunice. Ha? Ma-faithful ka si Timothy? Dili. So dapat mag-faithful si Eunice. Para si Timothy, ma-faithful sad. Are you listening? O kalimtin na lang sa to si Luis. Kay nahuman naman si Luis, nahimong faithful si Eunice. Karon si Eunice, nag-faithful. Mao na si Timothy, na faithful sad. O karon, inyoron nga panahon. Would you like to relay that faithfulness to your children? Amen. Amen. So be faithful. Amen. Be faithful diha sa Ginoo. Amen. Bagay igsoon, do not forget unsay ipasa nimo sa imong anak. So whatever, kung unsay makita sa imong anak nimo as a mother, reklamador kay ka sa imong bana, reklamador kay ka sa sitwasyon sa katilingban, puro na lang negative imong isulti sa imong mga anak, magsige kag yaw-yaw kapoy ang kinabuhi, magsige kag reklamo sa sitwasyon, tanan gibasa na sa imong anak, tanan iya nang giabsorb, tanan mao nang mahimong siya sa sunod na nga pakli sa iyang kinabuhi. Muliwat. So sa ganahan nimo nga maliwat sa imong anak, it should be faith. Amen. Importante kayo ang pagtuo. Amen. Kay kanang pagtuo mga kaigsuonan, kanang limang ka bisag di na kaya lagi ni. Amen.
Mo na pagtuo. Amen. Dili kay pila na? 100,000 na. Nya imong kwarta 1 million. Grabe kay pagtuo. Sige. Pagtuo ba na? Dili pagtuo. Kung naman, sa pila man na? 1 million. Magtanong rin, 100,000. Sige. Mo na pagtuo. Amen. Kay ang palito nun, 1 million, ang kwarta, 100,000 ra. Unya, sige. Pagtuo ni. Mo na tinuod pagtuo. Pero kanang ang wife mismo, mo'y mag-una-una. Ug ingon nga, yung imong papa, pataka, papa, dagko lang, utok na imong papa. Pataka na siya, og damgo na imong papa. Giurom na siya. Kay dagko kayo pangandoy na imong amahan. Wa uron na siya uruma. ikaw mo hinuhi nag-discourage si mong anak kani mo tuo sa iyang amahan. Amen? Kung kinamdum mo sa iyong papa, makabalay tagdako. Di mo ka sa imong anak nga atong sabayan imong papa sa iyang pagtuo. Amen. Di kayo mo ingnon kay imong papa, pataka na nagdamgo. Munang nagdamgog dakong balay, kaya di na ganahan mo tukod. Imposible. Ikaw may naguna-unay noon. Accuser ka? Agoy, naghanag hagbong. Are you listening? No, may na ang iyong papa. Palita o kanang, mapalit na lang tagsakyanan. Kanang aircon, kanang bag-o, ano ba niya? Ang asawa mo rin, taka. Di kay ka-afford og motor. Nangandoy gani, di man pud nimo tabangan. Di ba, oy, paminaw mo, oy. Kamo mga wife, kamo mo'y supporter. Amen. Kamo mo'y tig-abiba ba? Og sa kwan pa, basketball player imong bana, ikaw mo'y cheerleader. Amen. Imo mga anak kauban nimo. Atong ning i-kwan, atong i-cheer, atong leader diri sa atong panimalay. Amen. Di ba? O ikaw mo'y tigkanta. Are you listening? Mo na nindot nga part sa mother o sa wife. Are you following? So dapat ang pagtuo, check up inyo pagtuo. Kumusta yung pagtuo? Kumusta yung pagtuo? Nagbuyo ba ka sa kalibutan sa mga imposible? O nagpuyo ka sa kalibutan nga posible? Imo ba nag-claim ang verse nga, for with God nothing shall be impossible? Ug kanang I can do all things through Christ which strengtheneth me? Dapat inyo na ligunon inyong pagtuo. Kay makasabay kayo mo, labi na kamo mga young people nga mga babay. Kung dili ligon yung pagtuo, maminyo kayo mo ba na nga grabing pagtuo, mabuang yun mo. Di mo kasabay sa iyang pagtuo ba, mabuang yun mo. Basig ka mo muna mo, ato bang og ipil-ipil, unya na dito higot ang liog. No, pagtuo mga kaigsunan, pagtuo. Be an example of faith. Number 3 and last. Believer of prayer. Amen. Amen. Di gyud ka pwede mahimong victorious mother kung di ka believer of prayer. So tiyan tika kanay mo mga anak, di ba na tarong? Wagi anak nga automatic nga tarong. Pero tungod sa imong pagka-believer sa prayer, that everything is possible when I pray, inubanan sa imong dako kay pagtuo that God can change your child, it will happen. Pero ikaw mismo, di ka maampuon. Gibutang nimo tanan sa imong mga kamot. Wala nimo gi sumbong o gi sangat ngadto sa Ginoo. Di ka victorious oy. You cannot do it without the Lord. Amen? 1 Samuel. Nindot kani siya nga ihimplo mga kaigsunan sa pagampo. 1 Samuel chapter 1. Dili nato basahon ang tibok story. Sa 1 Samuel chapter 1, mao ni siyang inahan ni Samuel.
We're going to read verse number 26 to 28. So ato ni nasayran mga kaigsunan nga usa ka adlaw si Hannah niadto siya sa temple. Unya samtang si priest Eli nagtan-aw niya, hubog man ni Hannah. Naaan siyang hubog kay ngano man naghilak siya. Unya bagutbot marabag bagutbot ang baba. Sa man ni Hannah nga gayaw-yaw naman ni siya ra usa. Pero ito, gaampo siya sa Ginoo, nga tagaan siya anak, nga kung tagaan siya sa Ginoo anak, iyang ibalik sa Ginoo. What a faith! Grabe ang pagtuo. Grabe ang pagtuo sa pagampo. Nalimag ka na nga siya anak. Uya, kung ihatag ni mo, Lord, ang anak, akong ibalik ni mo. Akong ipaalagad siya ni mo. Ako mo tudluan karon unsay gyud ning tinuod nga ni believe og prayer. Because I don't believe nga di ka mo pray. Ako di ko tuo nga di ka mo ampo. Kay ba ko mo ampo ka. Pero dili tanan nga naa diri karon ni believe og prayer. Ako explain na. Ako na i-prove ninyo nga dili tanan diri ni believe og prayer. Pero mo pray. May problema na. Mo pray ta. Pero wa ni believe sa prayer. Tanawa verse number 26 to 28. The Bible says, and she said, O my Lord, as thou so liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here praying unto the Lord. Yang gi-remind si priest Eli nga ako tong imong naaan nga hubog. No, nagampo, nangayo og usa ka bata. It was verse number 27. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition which I ask of him. Praise the Lord! Grabe pagtuo sa pagampo. Karon gitubag sa Ginoo. Pwede mga kaigsunan nga kalimtan to niya iyang saad sa Ginoo. Pwede kinaan ang bata iyang gipangayo, answered prayer. Pwede na niya kalimtan to iya saad. Pero believer man siya prayer. Sometimes we pray but we do not believe in prayer. Ni ampo ta, di ba? Kasagaran mo ampo ta. Lord, kung imo ni itugot, Lord, ako yun yung buhaton, Lord. Kunya pag nang gitugot na sa Ginoo, nakalimot ka nga na kay buhaton. Are you listening? Naman kay mga tao nga, Lord, kung imo lang kung tagaan og kanang luag-luag nga kanang panginabuhian, Lord ba, mga lagad jud ko nimo, Lord. Na luag-luag na, nihugot nog samot. O kanigyod. Tuwa na sa ospital, didextrose na. Unya, ang utok na lang may makakuha. Nag-ampo, Lord, ayuha ko, Lord. Mga lagad ko naman, Lord. Ayuha ko, Lord. Kung imo ko tagag-chance, Lord. Ayuha ko, Lord. Naayo na. Wa nang lagad. Ni ampo man, pero wa ni believe sa prayer. Nga naman, wala man niya gibalik sa Ginoo ang iyang gisaad. O siya pasabot, nga, pastor, nga, ni believe man siya, nga naayo siya. So, believer siya prayer. Dili siya absolutely ni believe og prayer. Nga naman, nagtuo siya nga naayo ra ko. Kay kung nituo siya nga Ginoo nag-ayo niya, di niya kalimtan niya gisaad sa Ginoo. Kay ang Ginoo may nag-ayo, ibalik na ko sa Ginoo ang akong gisaad niya, kay iya akong giayo. Amen. Nasabtan na to. Pero ato magikuan nga, naayo ko kay nag-inom kong tambal good. Nakalimot. Are you following? So, dili ko ka-believer o prayer. O, nagigsaad. Unya, man, gihatag na. Nanakay pangitaan nga nindot. Nagtuo ka nga ikaw. Kaya wa man nimo gituman imo saad. Wa ka ni-believe sa prayer. Kaya kung ni-believe ka sa prayer, naasi mo nahuna nga, Ginoo gyud mo'y nag-provide ani. Ang Ginoo gyud mo'y naghatag ani kay nag-ampo ta. Kinalan ato gyud, tumanon gyud ang ato ang kanang kuan gisaad sa Ginoo. Mo na ni-believe og prayer kani mga kaigsuonan si Hannah. Believer sa prayer. Kay ngano man, this is very hard. Ngaliman ka before niya giadto sa temple, iya usa gibuhi. Wa niya giadto nga infant. Responsible mother. Amen. Og believer siya sa prayer. Daghan na kay panahon nga pwede niya kalimtan kay ngano man napamahal na sa iya ang bata. Now, obviously, anak gud niya, tinuod. Love gud niya. Unya, gibuhi pag yun. Samot ka love. Amen? Listen na kayo nabuhian.
pero tungod kay ni believe man siya nga answered prayer ni ug doon na po ko'y gisaad sa Ginoo, I will do it. Amen? Mo na gingon niya diri nga kaning bata ako ning giampo ug iyang gihatag nako. Now ako na pod. In verse number 28, therefore also I have lent him to the Lord, as long as he liveth, he shall be lent to the Lord, and he worshiped the Lord there. Mauni ang kalidad sa tao nga ni-believe og prayer. Dili kay ang ni-believe og prayer, kanan ampo ba pastor ba unya ko man gid tagaas Ginoo, ni-believe og prayer. Mga igsoon, tagsa ra kayo mo ampo nga walay isaad sa Ginoo. Kadaghang ni ampog finances, niya wa ni tithes. Ni-believe kag prayer? O ni-believe ka nimo? Because if you believe in prayer, you must believe in God. Now, if you believe in God, you must believe in His Word. Now, if you believe in His Word, you must be a doer of it. Daghang mga tao ni-believe, pero di mo do. Unsa may gisulti sa Bible, ana, sa the book of James, nangilad ka sa imong kaugalingon. Nangilad ka sa imong kaugalingon. Nga naman, ni-believe ka, you are a hearer, ni-believe ka, pero di ka doer. Nasabtan nigson? So, kani si victorious mother, believer sa prayer. Kasabot na sa, unsa yun tinuod nga believer sa prayer? Pangutana, believer ba kag prayer? Wala na ningog. Abi na ako, basta ampo lang ba? Believer ba kag prayer? Nya, asa na may imong saad sa Ginoo nga imong giuli niya? Gibalik nimo niya tungod kay gitubag imong pag-ampo. Kalimot na. Ayaw kalimot para mahimong victorious mother. Amen? So, unsay mga attributes? Attributes of a victorious mother. Mag-exam ta. Unsay una? Dapat naakay kani nga attribute number 1, virtuous behavior. Kedua, example of faith. Mga igsoon. Example of faith. Number 3, attribute, believers of prayer. Dapat mainampuon ka o believer ka sa prayer. Dili lang kay mainampuon, kundi believer juga sa prayer. Nasabtan na to ni. Mothers, kamo mothers, question ni para ninyo. Are you victorious? Okay, di lang mo pugso na nagpatubag. Would you like to become a victorious mother? Mo na itong itawag diri sa altar karon. Para sa tanan nga mga mama, tubaga, mga kaigsunan ang Ginoo sa invitation. Every head bow, every eye closed, no one looking around. Hinuklugi mga kaigsunan kung si kinsa ka. Hinuklugi kung unsa ang imong tinuod nga kalidad isip usa ka mama ug usa ka asawa. Huna-huna og ayo unsa man ang imong mga shortcomings. Always remember that God is just waiting for you. Ang distansya sa Ginoo diha nimo, ang distansya sa imong tuhod ug sa saog. Ingon ana ka doon. So kinanglan imo nang hunaw-naon, I need God, I need you Lord. So kinsa karon ninyo mga inahan nga doon na kay struggles sa imong pagkainahan and you need the help of God. Maybe ikaw usa ka inahan karon nga naa kay giatubang at present yun nga problema and you need the Lord. You need His help. He can help you. Or maybe you are a mother this morning nga gusto nimong pasalamatan ang Ginoo sa iyang mga guidance. I do not know kung sa imong gikinahanglan. I do not know kung unsa imong need sa Ginoo. But whatever it is, why don't you come and pray to the Lord? Why don't you come and ask Him?